sa mga motoristang babiyahe ngayong gabi, magbaon na po ng mahaba-habang pasensya. Bukod sa dagsa ang mga uuwi sa silangang bahagi ng Metro Manila, patuloy pa rin ginagawa ang Skyway Stage 3 na sinimula noong Mayo. Ang resulta, bumper-to-bumper na traffic sa ilang bahagi ng EDSA at C5. Ano pa nga ba ang bago? Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, kung hindi pa nakakarating sa inyong lugar, yung inyong mga kausap, wag na magtaka dahil talagang bumper-to-bumper daw ngayon ng traffic, lalo na sa northbound lane itong EDSA. At ang dahilan nga ay ang sweldo at ang uwian ng mga motorista patungo sa mga probinsya. Halos 2 oras ng ganitong sitwasyon ng trapiko sa bahagi ng EDSA northbound sa bahagi ng Guadalupe. Bumper-to-bumper na trapiko, usad pagong ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA, normal na trapiko na ito tuwing Biyernes, lalo't uwian ng ilang motorista sa mga probinsya sa norte. Bagamat maluwag naman sa bahaging ito ng EDSA na patungo sa kabilang direksyon, nagsisikip naman ang trapiko sa Makati papasok ng South Luzon Expressway dahil din sa dagsa ng mga motoristang pauwi naman sa mga probinsya sa silangang bahagi ng Metro Manila. Dahil EDSA ang karaniwang ginagamit ng mga motorista papasok at palabas ng Metro Manila, malaking bagay manong oras na makompleto ang Stage 3 ng Skyway Project na magdudugtong sa South at North Luzon Expressway. Sa ngayon, kinokompleto na raw ng pamunuan ng Skyway ang pag-aaral sa vehicular volume na lumalabas at pumapasok sa naturang expressway sa bahagi ng Makati. Ito ay bilang paghahanda para sa Traffic Management Plan na ipatutupad para maibsan ang trapikong dulot ng ginagawang Stage 3 ng Skyway na nagsimula noong nakaraang buwan. Nag-abiso naman ng MMDA sa mga motorista na simula ngayong alas 10 ng gabi, asahang magsisikip ang daloy ng mga sasakyan sa 4 na lugar sa EDSA at C5. At the same time, Jessica, yun yung nakikitang live na kuha dyan sa EDSA Orense, yung lagay ng trapiko ngayon dyan sa bahaging yan ng EDSA. Talagang napakasikip pa rin ng daloy ng mga sasakyan. Mula yan sa lugar na yan hanggang makarating na kayo paglagpas ng Guadalupe. Pero pagkarating naman ng tapat ng Mega Mall ay bahagyang luluwag yan at magsisikip na lamang doon na naman papasok ng bandang Santolan papuntang Cubao. At luluwag na naman yan pagdating ng pagkalagpas ng Kamuning flyover. Yung kabilang direksyon naman ay maluwag yung daloy ng mga sasakyan. Nagsisikip lamang daw ayon sa MMDA yung southbound lane doon sa bandang Santolan. Pagkalagpas naman doon ay luluwag na yan. At sisikip muli, Jessica, pagkasapit na ng Makati palabas ng South Luzon Expressway sa may bandang Pasay Road. Jessica? Alam mo, Rafi, mabuti nga at may mga proyekto na aabangan, no? Yung Skyway Stage 3. Kaya lang dapat i-manage din natin yung expectations natin siguro. Kasi kung matatandaan mo, tuwing may bagong proyekto, sinasabi natin yan na bubuti na yung lagay ng traffic, ayun, matatapos na yung pag natapos yung mga proyekto, wala namang nagbago, di ba? Kasi nga, yung ilalaki ng ating mga kalsada, yung ilalaki nung mga kalsada na ipapatayo, yung mga bago, ay kulang pa rin sa volume ng mga sasakyan dito sa Metro Manila. Kaya siguro, wag na nilang sabihin pa na, nako, maiibsan din yan pag nagawa na yung ganitong mga proyekto. Kasi hindi nangyari, yan din na sinabi nila nung may flyover, nung nagkaroon ng mga skyway, nung nagkaroon ng mga connection na yan, ng mga C5 connection na mga highway na yan. Heto pa rin tayo, oh. Matagal nang nagawa yung mga proyektong yan. Ayan, traffic pa rin, di nagbabago. Yun na nga. Yun na nga, Jessica, 2 factor talaga yung malaki nakaka-apekto dyan. Unang-una, taon-taon ay lumalaki din yung volume ng mga sasakyan. Dumarami yung mga nagkakaroon ng mga bagong sasakyan. Isang malaking factor yan, lalo na dito sa Pilipinas. Isa sa may pinakamataas na pagtaas ng ownership ng mga bagong sasakyan dito sa ating rehiyon sa Southeast Asia. Pangalawa ay yung driver discipline, Jessica. Hindi natin alam kung gumagrabe or nagiging mas hindi na nagbibigayan yung mga Pilipino sa kalsada. Pero napakalaking factor yan, Jessica, bagamat nadadagdan paunti-unti yung ating mga kalsada at nalalagyan nga ng mga skyway. Yung driver discipline naman, lalo na sa mga pampublikong sasakyan, makikita kapag nakikita natin sa ating mga aerial shots. Kapag nag-aerial tayo, Jessica, kitang-kita na yung mga nakaharang talaga yung malalaking bus at pagkalagpas. Lalo ngayon, Jessica, pagkalagpas sa mga bus stations o yung mga talagang recognized na at kung saan tumitigil yung mga bus, pagkalagpas nito ay maluwag naman yung daloy ng mga sasakyan. So talagang indikasyon lamang dyan na hinaharang lamang o nagkakaroon ng bottleneck sa mga lugar, lalo na dyan sa EDSA. Kung walang improvement dito sa 2 factors na ito, talagang kahit nagdagdagan yung mga kalsada,
masikip pa rin talaga para sa ating mga motorista, Jessica. Nandun na ako, Rafi. Kailangan talaga ng disiplina. Pero kailangan talaga huwag nating makalimutan yung root cause nito Yung ating public transportation system, halos wala, kulang. Di ba yung mga MRT natin, yung mga LRT, hanggang ngayon may problema. Samantala, yung bilang ng private vehicles, padagdag ng padagdag, bumibili ng 2 sasakyan yung maraming mga pamilya para maiwasan itong color coding. Eto, yung mga kalsada naman natin, can only expand too much, di ba? Hindi pwedeng sabihin na pag nagawa itong proyektong ito, luluwag na. Hindi Kasi as it is, kulang talaga yung road network natin para sa volume ng mga sasakyan, ng mga private vehicles dito sa Metro Manila. Yun nga, Jessica, sinasabi nga na nasa top 10 na tayo sa mga megacities sa buong mundo, itong Metro Manila. Pero tayo ang nasa top 10 na may malalang public transport system. Lahat ng mga bansa na nasa top 10 na ito ay may magaganda o maayos na public transport system. Dahil sa isang megacity na katulad ng Metro Manila, yun lamang talaga yung pinaka-efficient na mode of transportation. Hindi mga pampribadong sasakyan na may 2 o 3 lamang na sakay, kundi talagang public transport, mass transit system. Yun ang talagang dapat i-develop. So hanggang hindi ngayon nagagawa o nade-develop, talagang i-expect natin na ganito yung ating mga kalsada, Jessica. Kawawa naman itong mga kababayan natin hanggang ngayon binabaybay ang EDSA, no? Mabuti at hindi pa ito natapat, itong Biyernes na to hindi natapat sa payday at hindi natapat sa mga sale. At hindi pa lahat ng mga eskwelahan nagsipasukan na. May mga eskwelahan na sa Agosto pa magbubukas. Can you imagine pagka nagpasukan, lahat ng eskwelahan, nag-payday na naman, nag-sale, nako, at Friday, ano pa nga ba ang bago sa buhay natin? Talagang nakakasawa ng pakinggan yung at least, Jessica, tiis at pasensya. Nakita natin, nakita natin kasi habang bumababay tayo sa EDSA, Jessica, nakatutok naman sila sa kanina sa 24 oras sa Time Sure. Para sa mga may television dyan, nakatutok pa rin sila sa SONA, Jessica. Ako, hindi ko na masabing tiis-tiis, pasensya po muna. Kasi yun na lang lagi sinasabi natin. Hindi pa rin nagbabago yung ating buhay at yung ating matinding traffic, tumitindi pa lalo. In any case, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.